Hello Kuya Chicks, Riza na lang. Ako yung matatawag niyong career woman. Like legit noong nakagraduate ako noong 2006, talagang naghanap na ako ng work. Kuya Chicks, sobrang galing ko noon. Hindi naman sa pagiging mayabang, pero I have a set of skills na talagang nag-angat sa akin sa trabaho. Ngayon, ganito. After 16 years of working, nag-decide ako mag-resign sa work to find greener pasture. Confident kasi ako na sa taon ng experience ko, easy lang sa akin ang makahanap ng work. Sadly, hindi ito nangyari. PH6, grabe ang competition ngayon. May mga bagay na hinahanap sa mga applicant na wala ako na meron yung younger applicants. In short, sinampal ako ng reality at sinigaw nito sa tenga ko na, "Hoy, matanda ka na." Ouch! It's so ouchy, ha? You are attacking us. Grabe, may mga terms na sila na kailangan ko pang i-research para mag-gets. Kuya Chicks, I feel so old. Same here. Nakakadagdag pa sa feelings ko ngayon, may mga kanta akong pinapakinggan noong college na nakikita ko na sa mga playlist na classic rock. Bakit naman ganun? It hurts. It really hurts? Ang magmahal ng ganito kung sino ba sila. Well, Riza, I think, let's see kung anong sasabihin ni Insert. Usapang old, Makoy, Chico, pasok. Di ba? It's okay, Riza. Halika mag-group hug na lamang tayo. Sabi nga dun sa intro, di ba? Relate na relate na relate na relate na relate. Yes, today is Related K. Ang masasabi ko lang talaga, totoo yan. Totoo yan. Gusto niyo bang marinig ang mga kwento? Gusto niyo bang sumubo ng king... Chas! Maraming nakaka-relate ngayon. Tataas na ako ng kamay. Nagtataas na ako ng kamay. Isa sa mga nakaka-relate. Pero ganun talaga buhay, no? Ganun talaga buhay. And feeling ko ito yung isang pagkakataon, no, na magpapaalala sa atin, no, that really we should remain humble at all times. Kailangan ganun. Bakit? Kasi kahit sabihin natin na you all have that skills, no, or all those skills, kung sobrang dami niya, na feeling mo ang galing-galing mo, no, you have to remember, merong mas magaling sa'yo. Pwedeng hindi pa lang nakikita, hindi pa lang nadidiscover, but there is. Hindi pwedeng ikaw pinakamagaling, no? Or lalo na yung sa mga younger generation, no, yung sa mga bagong sibol, meron at merong uusbong dyan na kayang-kaya at kayang higitan yung ginagawa mo. Meron. So, yeah. Yeah, you know, there's nothing wrong with being confident, no, with the experience that you have. Pero dapat, you know, dapat darating tayo dun sa punto na marirealize natin na, okay, ikaw, yung posisyon mo na yan, o kung sa trabaho, for example, hindi ka habang buhay na naandyan. No? And ultimately, darating yung panahon na magkakaroon ng tao na pwedeng pumalit sa'yo.
na kayang gawin din yung ginagawa mong magaling naman pero mas mahusay nga lang niyang gagawin. Meron talagang gano'n. Merong gano'n, no? Kailangan lang natin, we just need to accept that. Ganun lang kasimple, no? Ganun lang kasimple. Ipagpatuloy natin ang buhay, no? Yung mga songs, totoo din naman yan. Like, hello po sa mga batang 90s, no? Ako, isa na ako doon. Yung mga dating paborito ko, pinapakinggan ko araw-araw, nasa na siya ngayon? Umuurong na, di ba? Yung dating classic na alam ko nung bata ako ay umuurong na, no? Hindi na yun yung napalitan na siya. Ngayon, ang mga classic songs na ngayon ay yung mga dati kong pinakikinggan nung bata ako. Which for me, lakas makatanda kasi sina-sound trip ko lang to dati, no? Ito yung gustong-gusto ko na kapag naririnig ko to na bumabalik yung kabataan days ko, and now it's being coined as classic. Pero gano'n naman talaga, no? Maririnig mo na yan kapag Sabado. Kahit yung Linggo, nakalaan na talaga yan para sa mga, mga golden age, no? Yung super classics. Pero the songs that we know, mga batang 90s, yung mga kinahiligan natin, those songs are now part of the new classics, if you may. So, part na ng mga throwback songs. Because the world is constantly changing. We are aging. Yung mga bata, dati, lumalaki, nagkakaedad, tumatanda, nakaka-acquire ng mga skills sa parehong paraan, maybe, na na-acquire mo yung skill set mo. Yun yung cycle ng buhay. No? So, we all have our time. We all have our spotlight days wherein tayo yung pinakamagaling, no? Pwede para sa paningin ng mga madami. Tayo yung the best. Nasa iyo yung prime, no? Your prime days. Merong ganun. Pero lilipas din yun. After a while, mararamdaman mo na unti-unti siyang nagfe-fade. Unti-unti siyang nawawala. And I think hindi mo kailangan malungkot doon. No? Hindi mo kailangan malungkot doon. Siguro pwedeng mamimiss mo yung mga dating mga bagay na ginagawa mo habang nakakakita ako ng ipis. kasi baka lumipad ito. Sabi ko, ano yung nandun sa taas? May ipis. So, yun ang going back. I think ganun, no? Hindi madaling gawin yon yung sinabi ko, no, na i-accept yung fact na yon and, somehow maging happy because dumaan ka na doon sa part na yon, no, and now you are doing things differently. No? You are enjoying things not the way you used to enjoy it. Diba? And it's okay. That's part of life, no? Parte ng cycle mo yan. We cannot remain on that same spot, that we are in, like what 10 years, pabalik. 10 years before, hindi pwedeng ganun. Or 20 years before itong state natin na ito. Hindi pwede. So, we cannot be here for a life. Hindi. So, let's just be happy, no? And try to enjoy at least, no, the things that we are having right now, that we have right now. Kasi kung minsan, kung ipipilit natin na, hindi, ang masaya lang ay yung mga panahon na, yung mga dati, no? During my prime days, mamamatay kang malungkot. Dahil, as
saddening as it may sound, but you can never have those things again. Kasi ibang set na naman ng mga tao, no? Pwedeng gano'n, pwedeng ibang set na ng mga experiences at mga bagay-bagay sa buhay yung meron ka ngayon. So, we cannot compare. Kasi malulungkot lang tayo. Pero it doesn't mean na hindi tayo pwede mag-enjoy, no, doon sa mga bagay na meron tayo ngayon. Life is about finding happiness. If you think you are not happy right now, find for your own happiness. Kailangan mo siyang hanapin. At kailangan mo siyang piliin pag nahanap mo na. Yeah. 10:32. Maraming thank you, Riza. Kalma ka lang. Alam mo, ate naming Riza, tambay ka na lang sa Mary Grace. Tambay ka na lamang sa Mary Grace habang humihigop ng kape at ng mga masasarap nila mga pagkain doon. Di ba yan ang tambayan ng mga ng mga titas of Manila ngayon? Wow! Medyo pricey nga lang, pero di ba, Makoy? Yan ang tambayan. Mary Grace. O, di ba magiging masaya ka rin naman? O kaya, why don't you go to a mall and upo ka doon sa mga yung mga massage chair doon. Di ba? Akong ginagawa ko na yan. Uupo ka doon sa massage chair doon, yung babayaran mo na ng 20, 50, di ba? Tapos 50 matagal-tagal na yon, masahe-masahe, ganyan. Ganun. Hanap kang amiga, sabi ni Makoy. Oh. Sabi ni Chani, maghihirap ka lang pero masaya ka, di ba? Kasi mahal. Wow! Sabi ni Chani. Sabi ni Chani, nakatry ka mag-ask sa attendant ng extra service, ma? Ha? Huy, ang bastos mo, Chan. Sa massage chair. Massage, hindi pa. Kasi sapat na sa akin yung, kahit yung 20 pesos lang, sapat na sa akin kasi yung sakit eh. Sabi ni Cesar Aguila, you are not alone, I'm here with you. Pero ang mas masakit dyan, yung na-realize mong matanda ka na, pero yung na-accomplish mo sa buhay, nakukulangan ka. Sad boy, sad girl na lang, sabi niya. Ano to? Sabi ni Andy, kape at ensaymada sa Mary Grace. Gusto ko tuloy mag Mary Grace. Ay, nako. Sabi ni Carlo, very well said, Chico. Same thoughts here. Wala na ako masabi. Sabi ni Emil, pero syempre kahit nakaka-relate ka, hindi applicable sa'yo yung payo mong may mas magaling sa'yo. Jemel pa ba? Tahimik muna ako. Ang sabi kasi sa akin, wag daw sumausaw sa mga usapang matatanda. Sabi ni Rhea, doon naman tayo lahat pupunta sa pagtanda. Age is just a number. Thankful tayo, nakaabot pa tayo sa gantong edad. And change is inevitable, ika nga. Huwag tayo malungkot sa changes ng buhay. Yes. Of course, because the only constant in this world is change. We should not be sad, no? We should not feel sad, no, about it. Actually, we should embrace it. Because the more you veer away, no, from the idea that you have to embrace it, the more kang masasaktan.
the more kang mahihirapan. Sabi ni Sheena, I feel attacked. Wow! Diba? Huwag ka mag-alala, be. Pare-pareho tayo kaya nga mag-ano tayo, mag-group hug tayo. Pero okay lang yun. Sabi ni John Racer, age is just a factor here. The real problem here is that you spent those 16 years with the mindset, live to work. I think you're just not satisfied or maybe feeling discontent to your life right now. My advice is to start having fun in any way possible and hopefully you will meet someone that will complete that puzzle in your life. O nga, wala siyang sinabi tungkol doon. Sabi ni Andy, simulan mo sa pagbasa ng current events. Kahit huwag ka na sumabay sa usapan, mahalagang may daily knowledge kang nakukuha sa pagbabasa. Hindi ka bobo, sabi. Sabi ni Brian Carlo. Alam mo, sender, nagbabago ang panahon. Yung hinahanap nila noon sa isang aplikante, pwedeng hindi na hinahanap ngayon. Kasi mas skilled na kasi ang mga tao ngayon. Yung mga Gen Z, kumbaga, tanggapin na lang natin, parang nasa midlife crisis ka. Kasi nakukumpara mo sarili mo sa mga new generations eh. Pero kung information technology, professional ka, naku, obligado ka sumunod sa panahon. Di pwede tumambay ka sa old school tech kasi endless ang knowledge at skill sa IT world. Pero kung wala ka sa field na yan, no comment. Tara magkape na lang tayo sa Dunkin Donuts, paboritong tambayan ng mga retired sugar daddies dyan. Dunkin Donuts pala. Hoy, paborito naming tambayan yan. Oo, at ngayon, hindi na nga siya Dunkin Donuts. Again, it's just Dunkin. Wala nang donuts. Sabi ni Chan, no? Ano to? Porda, palpitating ang iced coffee, Chan. Hoy, goods kaya, Chan. Ay, nako. Sabi ni Chani, siguro, the only thing you can do muna is make yourself feel happy. You don't need to let everyone know your achievements because you don't need to prove anything to them. You, seeing yourself happy, content, and satisfied is the only validation you need. Oh. Sabi ni ate mong Chani. Ano to? Sabi ni Brian, sa mall kasi dito puro thunders na mga customer ni Dunkin. Hoy, ang pasmado naman ng bunganga. Ako ngayon tambay ako ng Dunkin. Pag nakakakita ako sa mall, halimbawa naglalakad ako at wala may aantayin, tapos 'di ba? Yan yung go-to store ko talaga, Dunkin. In fairness. Hindi titas of Manila doon. Retirees of Manila doon. Bakit ba? Ang sarap naman kasi nung kape nila, aminin mo. At nalaman ko na in the US yata, no, ang talagang number 1 nilang product is not actually donuts. Coffee talaga. Hay nako. Sabi ni Seryo, so kami mga bata, saan tatambay at magkakape? Ikaw, seryo, pwede ka na mag-asawa eh. Tumambay ka doon sa Paranaque, doon sa kung saan nakatira yung kapatid nung bayaw mo. Para doon ka magpasikat, hindi dito. Chas! Sabi ni Chani, wag ka na seryo. Wag na seryo, bahay lang, pumirmi ka dyan. Sabi ni Chan. Ay, nako. Sabi ni Chester, tanong, pakiramdam mo ba yung mga 1995 pataas ay batang 90s pa rin?
Pag pinanganak ka ng 1995, hindi ka na batang 90s noon. 90s baby ka. 95, 96, 7, 8, 9. Oh. 1999, 4 years old ka lang. Wala ka pang kamuwang-muwang noon, no? Pagka, pwede mong matawag na batang 90s ka, yung pagka may solid memory ka na nung mga panahon na yun. Like siguro, ano kasi, 7 years old, mga ganyan, 8 years old, ganyan. Mga grade school ka na, maaalala mo na yan eh. Pero pag wala ka naaalala, wala. 90s baby ka lang. Pero hindi ka batang 90s. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Kaya yung mga pinanak dyan ng 1999, tigilan nyo sa pagsabing batang 90s kayo dahil hindi. 1998, 1997, tigilan nyo. 90s baby kayo, yes. Pero hindi kayo batang 90s. Sabi ni Dan, sorry Kuya Chico and Kuya Makoy. Sabi mo nga wala pa akong kamuwang-muwang highs. Magsitigil kayo. Chas! Millennial bug na inabutan nyo. Sabi ni Dan, as a 1995 baby. Diba, 1995 ka, Dan? Ano ka na, batang 2000s ka na. Yun talaga yun. Pero dahil nga may mga kagaya ni Dan no, na old soul, alam niyo yun, old soul. Yung ang hilig sa mga old school na mga bagay, ng mga kanta. That's something annoying. Just! Ang ganda kaya ng mga ganyan, no? Mas marami pang alam sa akin si Dan ng mga classic songs, eh. Actually. Sabi ni Jan, inannoying. Ay, nako. Sabi ni Dan, no? Pero hamunin niyo ako ng 80s song. O, di ba? Oo nga, in fairness. Pag nagsa-sound trip, in fairness, doon. Kaya nakakatuwa lalo na yung mga bata ngayon, no? Tapos ano sila, no, nai-influensyan sila sa music ng mga magulang nila, no, na pinapakinggan yung mga luma, no, ang layo sa generation niyo. Fairness. In fairness. Sabi ni Sheila Robino, damot ayaw kami isali. No! Hindi kayo pwedeng sumali. No, tatanggalan ko kayo ng karapatang tawagin ng sarili niyong batang 90s dahil hindi. No. Sabi ni Brian, yung mga 2000 hanggang 2005. Ba't hanggang 2005 lang? Anong tawag sa kanila, millennials? Hindi, yung millennials, ako nga, kasali pa ako sa millennial eh. Diba? Kami ni Makoy, kasali pa kami sa millennials. Tsaka may edad pa na mas matatanda sa amin na millennial pa rin. May ano yan, may bracketing yan eh. Tignan nyo, i-search nyo na lang. Anyway. Sabi ni Rhea, alam ko nga lahat ng kanta ng Air. Di ko naman naabutan. Air Supply. Sabi ni Megs, the best pa rin old song. Oo naman. Hindi nila pwedeng i-contest yan. Yung mga newer generation, compelled silang aminin na mas magaganda ang mga old songs. Sorry na. Sabi ni Gary, in this fast-paced, changing world, we must keep on educating ourselves para makasabay sa current trends and new information. Learning doesn't stop sa school. Yung alam natin ngayon, maluluma din bukas. Yes, and speaking of learning, no, nakakatuwa lang, tuwang-tuwa ako dun sa content, no, merong TikToker na, yung si tita, ano ang pangalan niya? Yung nag-e-educate sa mga titos and titas of Manila ng mga trends, no, yung mga everything, no, na may kinalaman sa pagiging Gen Z, no. Yung mga terms, for example,
Iba yung mga bata ngayon ang tatamad eh. Kita tamad ang gustong yung mga words pinapaikli nila nagiging ginagawa nilang mga acronym, no? IDGAF, mga ganyan. Ini-explain niya ngayon kung ano 'yon. So that nakakasabay din yung mga titos and titas of Manila na, oo nga, yun pala yun. Kasi makikita mo sa mga convo, no, sa mga conversation, hindi ka makasabay. Ano yun? Kahit ako may ganyan din ako. Sabi ko, ano yun? Yung JWU, mga ganyan. Dati sabi ko, ano yun? Ju? Ano yun? Yung pala, just woke up. Yung mga ganyan. Nakakatuwa yun. Talagang ang effort niya kasi 'di ba? I-effortan talaga niyang alamin kung ano yun. Tapos ituturo niya, no, i-share niya. Ay nako, sabi ni ating May, ako pa ba ang makaka-relate? Lol. Ate, you are lucky na at your age may ganyan kang skills. Baka kasi yung napili ni ate na job is medyo malayo dun sa skills na meron siya. Nung mag-undergo ka sa training, wala namang pinipiling edad yan or ikaw mismo yung mag-train sa kanila. Ganun yung hanapin mo kung saan ka mag-fit in. Ganun. Huwag maging sad. Diba? Diba? Ako'y tao lang. Sabi ni Brian Carlo, yung mga na 8 ka na, super cringe the mask. Yan ang hindi ko kayang sabayan. Yung hindi ko kayang sabayan yan. Yung mga ganyan-ganyan. Kahit may napapanood na ako ng mga explanation yan, hindi talaga tumatatak sa kokote ko kasi nire-reject talaga siya ng utak ko. Masyado ng OA. Ewan ko ba? Ewan ko ba kung bakit? Sabi ni Emmanuel Nudalo, ako naman, as someone born from 1998, technically batang 2000s na ako. Pero since I grew up listening to Pajak, Chico, and DJ Cha, my personal unholy trinity. Thank you. I consider myself as old soul, especially sa music preferences. Opo, pinatanda. Unholy. Unholy? Ano ka ba? I'm so holy. Just! Sabi dito, yung tita mong tinext mo ng lol, tas sumagot ng lol ka rin. dati ako ganyan din ako. Yung una kong na ano yan, akala ko minumura ako, sabi sa akin lol. Sabi ko talaga, lol ka rin. Heist. So sad. Sabi ni Brian Caro, ito yung prob. Pag nakakita kayo ng prob tapos 5, PROB tapos 5, nakakabwisit yan. Yan ay makabagong Jejimon lang naman yan. Hindi yan well, it's part of, part of Gen Z thing, pero nandun siya sa part ng annoying, no? Yung pang Jejimon niya. Kung ano yung kinasanayan nating Jejimon, nag-i-evolve din sila at yan yung mga bagong Jejimon. Prob 5. Sabi ko, Prob 5. Yung pala 5, di ba? 5, 5, Prob 5. Madami pa yan. Sabi ko, kailangan mong i-decipher muna. Ito, Prob 5. Medyo madali Prob 5, Prob 5. Parang tanga, di ba? Lakas makatanga. Ay, nako. Tigilan nyo yan, guys. Sa mga Gen Z, please lang. Tigil natin. Ang mahal-mahala ng sibuyas, nagagaganyan pa kayo.
Sabi ni Makoy, bro, Carps, are you G? Carps ka ba? Sabi dito. Ano to? Madaming tao sa party salt. Diba? As in. Scoobs me punta ng walang kasama. Teams ka nagagalit. Sabi. Sa pa yan. Yung mga nagkukubli sa pagiging konyo pero mga jejimon din lang naman. Ang dami kong ikinaiit. Alam nyo na. Yes, tanggap ko na naman na. Pero hindi nyo na mababago isip ko hindi nyo na mababago isip ko, no. Hindi ko na kayang, yan yung mga bagay na hindi ko na kayang sabayan at hindi ko gustong sabayan. Hindi ko matatanggap yung mga ganyan. Sorry na. Sabi ni Andrew, kausapin mo yung DJ ng ganyan, di sasagot yan, duduraan ka na lang yan. Totoo. That's what I'm gonna do. Ang tunay na kaibigan ay hindi nang iiwan. Hindi. Ano to? Hindi. Hindi, ano yan? Hindi, may hindi nakakabuisit. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam paano i-decode yan. Hindi ko alam. Nakakairita. Sabi ni Makoy, doon na lang tayo sa Repa Pips. Nagpaalam ka sa airmats mo. Yan, hanggang ganyan lang. Hanggang ganyan lang yung kaya ko. Sabi, 26 ka kasi, chicks. Ano yun? Hindi ko talaga, hindi ko kaya. Anong ibig sabihin nun? 26. 26. O diba? 26 tapos toxic. Eh kung hindi pa naman kayo tanga talagang pinanganak. Paano mo idinikit yung 26 sa toxic? Ang layo. Kung hindi kayo mga bobo kayo. Just like... Tigilan natin, guys. 26. Paano naging toxic yun? Sige nga. Oh, please. Please. 26. Paano naging toxic? Ang talino nyo maging bobo, sa totoo lang. Tigilan nyo. Tigilan nyo. Kahit bumuo kayo ng grupo at i-bash nyo ako dito, wala akong pakialam. Mga bobo mga gumagawa nyo. Ay, nako. Bobo. Ulit-ulitin ko pa. Araw-araw. Tigilan nyo. Nakakainit ng ulo. Umiinit ulo ko ngayon. Ingay. Pati yung aso ko ayaw din niya. Ayaw ni Tommy ng ganyan. Kabubuhan daw yan. Ay, nako. Diba, yung 2-6, yun yung definition ng pagiging toxic, no? Nakaka-toxic. Ba't ang ingay? Ay! Isasako ko na to pag ako. Diba? Nagagalit na ako, nadadamay na yung mga tao dito sa bahay. Ito na. Ito na.
Umiinit na talaga ulo ko. Totoo na talaga to. Nagsimula lang dun sa ganon, yung 260. Mabilis maapektuhan yung damdamin ko pag ang mga ganyan-ganyang kabubuhan. Ay, nako. Well. Sabi ni DJ, kahit yung grupo na ba yun, mga pogi at hanks, maiirita ka pa rin? Yes. Wala akong pakialam kung pogi kayo, kung borta kayo, pero kung bobo naman kayong lahat, wala kang kwenta. Just that. Oo, hindi talaga. Kahit gaano pa kaayos tingnan yung panlabas, pero pag naka-sense ako ng kabubuhan within him, sa pagkatao nila, hindi ko kaya. Aba talagang nga namang maingay ano. Pag ako lumabas dyan alam niyo na, nagagalit na ako talaga. Pag nagbitaw na ako ng ganong salita, hindi na nila gugustuhin lumabas pa ulit ako. Kasi pag lumabas ako, pupunitin ko yung TV sa harapan nilang lahat. Chas! Ay nako. Sabi ni Andy, yung inaya mo somewhere, tropa mo, tapos ang nireply, picture ng acoustic guitar. Wow! Ay. Sabi ni DJ, ay ramdam ko yon, di ba? Dapat ramdam nila yun kasi napipikon na ako. Sabi ni Lynette, sinabayan ng aso ang galit mo, Kuya Chico. Lalo nakakainit ng ulo, ano? Well. Sabi dito, sabi ni John Racer, nabuisit din yata yung mga pets ni di ba? Ayaw din nila. Kahit ito si Tommy, Gen Z to, pero ayaw niya. Sabi ni Kois Ryan, ganito lang pala pawalain ang antok ni Kuya Chick. Sendan ng Jeje mo na message. Ay, sige, subukan nyo. Subukan nyo talaga. Try nyo lang. Pwede naman Sabi, inom ka muna ng tubig. O sige, inom muna ako ng tubig kasi nanggigigil ako. Sabi, Loki, gusto ko makita yung pagpunit ng TV. Ayoko, mahal yung TV, 55 inches. Wow! Ang laki. Sabi ni Andy, gitara pala yung gitara wordplay. Diba? No. It's a no. Alas 11 na. Maraming thank you po sa mga nangialam sa buhay ni Ate Riza ba? Is it Riza? Tignan natin. Tama, si ating Riza. Pero kayong gusto pag-usapan natin, katulad niyan, PM mo kami ha. Kung saan tayo naka-live dito or sa akin, Facebook, Kuya Chico Facebook page. Okay? Yun lang naman. Maraming thank you. Bukas ulit dito sa So, di yun na nga.